Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Pilipinas! Inimbitahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang Indian business groups sa ikatlong araw ng kanyang state visit sa India na makipag-ugnayan sa kanyang economic team upang magbukas ng negosyo at iba pang business opportunities sa mas lumalagong ekonomiya ng Pilipinas ngayon. Sa kanyang mensahe sa Philippine-India CEO Roundtable Meeting kaninang umaga, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na most open at liberal ang investment environment sa Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kasama rin na dumalo sa meeting ang ilang mga Filipino businessmen. Ang nasabing meeting ay inorganisa ng DTI sa pangunguna ni Secretary Cristina Roque na may layuning iangat ang economic partnership ng Pilipinas at India. Naroon din si Honorable Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry ng India. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsasapormal ng Philippine-India Preferential Trade Agreement o PTA na magbubukas ng mas malawak na market access, pag-institutionalize ng trade facilitation at pag-reinforce ng supply chain resilience. Hinikayat din ng Pangulo ang business-to-business collaboration sa ICT sectors, digital technology, semiconductors, renewable energy, infrastructure, healthcare, at pharmaceuticals. Ang mga sektor na ito ay align sa development priorities at global opportunities ng Pilipinas. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos Jr. ang iba't ibang legislative measures upang mas mapaluwag at mapadali ang pagbubukas ng negosyo sa Pilipinas ng foreign investors kabilang na ang Indian business groups. Kabilang sa mga efforts na ito ay ang pag-issue ng Executive Order No. 18 na nag-uutos na sa pagkakaroon ng green lanes for strategic investments upang masiguro ang mabilis at streamlined processing ng investments sa Pilipinas. Pinasa rin ng Marcos Administration ang Public-Private Partnership or PPP Code of the Philippines na siyang nag-consolidate at nag-modernize ng PPP framework sa bansa. Ang amendments sa Renewable Energy Act na naglalayong hikayatin ang mas maraming investors na mamuhunan sa clean energy sa bansa. Binigyan lakas din ni Pangulong Marcos Jr. ang investment regime sa pamamagitan ng corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy or Create More Act. Pinirmahan ito ng Pangulo noong November 2024. Layunin ng Create Act or Create More Act ang liwanagin at i-expand ang value-added tax or VAT at duty incentive availment. Padaliin at pababain ang cost of doing business, i-enhance ang global tax incentive competitiveness, at magbigay ng mas malinaw na rules for transitioning registered business enterprises. Sa ilalim nito, mas pinadali at mas pinagaan sa mga investors ang kanilang pamumuhunan para sa paglago ng kanilang negosyo sa Pilipinas. Bagay na makakatulong at makaka-generate ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin ng mga measures na ito na time-bound, performance-based, and transparent ang Pilipinas sa gitna ng pabago-bagong pangangailangan ng mga investors. Maliban dito, binigyang pansin ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapahalaga sa human capital ng bansa, dahilan upang ipasa ang Enterprise-Based Education and Training or EBET framework. Dahil dito, mas maiaangat ng bawat manggagawang Pilipino ang kanilang kagalingan upang mas maging handa sila sa anumang larangan o industriya. Sa kasalukuyan, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang growing momentum sa bilateral trade Pilipinas na umabot sa $3.3 billion mula 2024 hanggang 2025. Isang patunay hindi lang sa magandang dynamism na ekonomiya ng bansa, pati na rin sa mas malakas na complementarities at value-sustained dialogue sa pagitan ng pamahalaan at business sectors ng Pilipinas at India. Ipinahayag din ni Pangulong Marcos Jr. ang sustained economic growth ng bansa na umabot sa 5.7% GDP growth noong 2024, patunay na mas healthy at robust ang banking sectors
habang patuloy na nakakatanggap ng stable at positive investment grades ang ating credit rating ng bansa. Bilang pagtatapos, hinikayat ng Pangulo ang Department of Trade and Industry na makipag-ugnayan sa kanilang Indian counterparts na mag-convene ng Joint Working Group on Trade and Investment. Inutos din ng Pangulo sa DTI na pangunahan ang efforts ng pamahalaan sa PTA. Nagpapasalamat din si Pangulong Marcos Jr. sa mga CEOs para sa kanilang commitment sa Pilipinas. Makakaasa naman ang Indian business groups sa commitment ng pamahalaan para sa mas maunlad na pagnenegosyo sa bansa. At sa ibang issue, sa layunin na protektahan ang mga magsasaka sa epekto ng presyo ng palay, sinuspindi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rice importation sa loob ng 60 days mula September 1 ngayong taon. Ipinalabas ni Pangulong Marcos Jr. ang direktibang ito matapos ang consultation sa mga cabinet members habang nasa India para sa kanilang 5 araw na state visit sa bansa. Ayon na din ito sa rekomendasyon ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Samantala, mamayang gabi naman ay nakatakdang mag-deliver si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Foreign Policy Address sa Observer Research Foundation o ORF. Kagabi sa kanyang speech sa dinner banquet, sinasabi ng Pangulo na palagi niyang pahalagahan ang kanilang pagbisita sa India kagaya ng kung paano pinahalagahan ng kanyang ama ang pagbisita dito. Umaasa naman si Pangulong Marcos Jr. na maiuwi sa Pilipinas ang kanyang naging produktibong meeting sa mga leader ng India at maisakatuparan ang naging mga kasunduan ng Pilipinas at ng India na siyang magiging patunay na mas malawak na ugnayan ng dalawang bansa. Umaasa din ang Pangulo sa patuloy na paglalim ng ugnayan ng Pilipinas at ng India para sa ikabubuti ng mga Pilipino at Indian nationals. At handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yes, good afternoon po, Yusek. Meron po nga ibinunyag o in-expose si Senator Panfilo Lacson na more than 67 na congressmen daw po yung merong kontrata sa mga proyekto po, infra projects sa gobyerno. Ano po ang take or reaction po ng Malacanang dito? Yan po ay welcome dahil yan po rin ang hinihikayat ng ating Pangulo kung sino man ang nakakaalam ng mga may ugnayan patungkol sa mga proyekto na masasabing hindi natin sabing may anomalya agad dito dahil hindi magkakaroon ng judgment kaagad-agad. Kung mayroon silang naiisip na maaaring magkaroon ng anomalya or nagkakaroon ng anomalya, welcome po lahat yan. Kung ito po ay maibubunyag ni Senator Lacson at siya may mga pruweba po, welcome po yan sa Pangulo at sa administrasyon. Quick follow-up lang po. Meron po bang plano ang gobyerno, ang administrasyon na magkausap po ang Pangulo para naman malaman kung merong mga hawak na pangalan si Senator Lacson na maaari pong involved dito sa mga sinasabing maanomalyang kontrata ng Pangulo na sinabi rin po niya sa kanyang SONA? Opo, baka nga po yung nasa listahan ni Senator Lacson ay maaaring nasa listahan na rin ng Pangulo kung meron na po ngayon. So abangan po natin kung ano man po ang magiging anunsyo ng Pangulo patungkol po dyan. Pangalawang tanong mula kay Kath Valente, Manila Times. Good afternoon, ma'am. The Senate is set to vote today on the Supreme Court's decision to halt per impeachment of Vice President Sara. Ano po yung latest na position ng Pangulo following the High Court's decision? Muli, kung ano man po, sa ngayon po, dahil ang desisyon po ng Korte Suprema ay madismiss po ang complaint na to dahil sinasabi niyang walang jurisdiction ng Senado o ang impeachment court, na dinggin ang impeachment or articles of impeachment, yan po ay ginagalang ng administrasyon, ginagaling po ng Pangulo. Dahil yan po, sinasabi nga po natin, ang Supreme Court ay ang final arbiter. At kung ito po sa ating pagkakaalam ay mayroon na pong inihain na motion for reconsideration, so mas maganda po siguro kung mahihintay po nila ang magiging desisyon at final decision ng Supreme Court. Kung ano po ang mangyayari sa Senado, sa usaping ito ay nasa kamay po nila yan at muli hindi po panghihimasukan ng Pangulo kung ano man ang magiging trabaho po ng Senado. Yung isa pa po related lang, the Office of the Vice President has yet to provide information on the whereabouts of Vice President Sara Duterte. May info pa ba ang palasyo at ano po reaction niyo dito?
Sa ngayon ay wala po tayong impormasyon. Tinawagan po natin ang Office of the Executive Secretary sa ating pagkakaalam at sa ating ibinigay. Ang pinakahuling travel authority na inaibigay sa kanya ay simula July 5 hanggang July 28 kung saan po siya travel papuntang The Netherlands at South Korea. Meron po tayong nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente sa sinasabing pagbabiyahe. Sunod na tanong mula kay Julie Bay sa TV5 1PH. Follow up lang ma'am doon sa impeachment. Meron ba kayo mensahe sa mga senador, ongoing na rin po yung pag-tackle nila doon sa impeachment? Sa mga senador, gawin lang naman nila yung kanilang trabaho at kung may kinakailangan mang managot, dapat managot. Muli, nasa kamay na po ng mga senador ang magiging kapalaran ng impeachment trial na ito. So mas maganda po talaga, yun din naman po ang gusto ng Pangulo, sumunod lamang po sa proseso, sumunod sa batas. So kung ano sa tingin ng mga senador ang nararapat at ano ang nasa batas natin at proseso, yun po sana ang dapat nila sundin. Sunod na tanong mula kay Salima Refran, GMA News. Hi ma'am. Ma'am, dun lang po sa bigas para po mas maintindihan lang po ng publiko. Ano po ba talaga yung naging dahilan at kumbaga spirit nung pag-suspindi po nung importasyon ng bigas? Okay, dahil gumaganda po talaga ang produce ng ating mga farmers. At minsan nga po ngayon ay sinasabi na napupuno po talaga yung bodega ng NFA dahil bumibili po talaga ang NFA sa mga farmers natin. So kung maganda po kasi ang ani ng ating mga magsasaka, hindi po makakabuti na mag-import pa po tayo ng bigas. So ang inaalala po ng Pangulo ay ang interest ng ating mga magsasaka. So kailangan isuspend po ito dahil po maganda po ang ani ng ating mga farmers para hindi po maapektuhan ang presyo nito at hindi maabuso ng ibang mga shrewd traders. So yun po yung naging desisyon ng Pangulo. Ayon na rin po ito sa rekomendasyon ni Secretary Tio Laurel. Is it clear? At yan po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang hapon.